I still remember nung nag-groupings kami ng music team. Sabi ko, ano yung mga kanta na pag naririnig mo, kahit hindi Christian song yun, you are being reminded of God. And isa sa mga ironic na pinakinggan ko yung When I Was Your Man. Can you imagine si Lord yung naaalala ko? And then umiiyak ako sa jeep dahil naaalala ko na pinagpalit ko siya sa mga ibang bagay na mas mahalaga sa akin. So, ayun. Anyway, ang pag-uusapan natin is totoo ba? So, ito yung series natin. Ang series natin is totoo ba? Narinig nyo na yan, di ba? Minsan pagka may nagsasabi sa inyo, ano sasabihin mo? Totoo ba? Di nga. So, ayan ang ano natin. And yung subtopic niyan is training the heart to practice the truth and teaching the mind to recognize falsehood. So, isa sa mga bagay na gusto naming ituro sa inyo, especially kayong mga kabataan, is yung on the spot, pag meron kayong narinig, alam nyo na may mali doon sa sinabi niya. Kasi, parang isa yan sa mga bagay na gusto naming matutunan nyo as you go along in your journey. Na kahit wala na kami, kahit kayo na lang on your own, you will be able to spot na, wait, that's wrong. Hindi ay yan ang sinasabi ng Bible. Or, yung sinasabi mo sa akin is not something that will benefit me, and in the long run, yung consequences niyan is mas magiging malaki dahil nga mali yung sinabi mo. So, we're trying to train the heart, and at the same time, in teaching the mind to recognize kung ano yung tama sa kung ano yung mali. So, yung pag-uusapan natin is, first, love, may question mark. 2, joy, may question mark. Peace, may question mark din. Patience, kindness, goodness. Ay, nawala yung question mark, lumipad. May question mark yung faithfulness. May question mark din yung gentleness and also self-control. The reason why meron question mark yan is because we want to challenge yung palagi nating nakikita na patience, yung pag nakikita nating love, yung nakikita nating joy, parang we want you to challenge it. Is it really true joy? Is it really true love? Or is it a fake love? Diba? Pansinin nyo, marami kayong mga bagay na nakita nung kabataan nyo na hanggang ngayon dala-dala nyo pa rin, pero hindi nyo ba alam kung tunay ba yun o hindi? So that's what we're trying to pag-aralan dito sa ano na to, sa series natin. Week 1, love. Sino nagka-idea na ang unang ano natin is love? Wala. Okay. So, week 1 is love. So, alam naman natin na when we hear that song, yung Dilaw kanina, 'di ba? Parang there is something within us na parang na-activate na akala mo walang ganun. Pero whenever you hear a love song, it is being activated. Hindi mo alam kung ano yun. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo na yun. Pero, when you trace back, kung iti-trace back nyo, actually, yung nararamdaman natin every time we hear a love song, it's actually, kasi di ba ang nangyari sa Garden of Eden, parang pinalayas tayo sa Garden of Eden. So, yung love na nilolong ng puso natin was taken away from us. Kaya yung every time you hear a song, every time you see a love story na may happy ending, there is this something inside of you na parang totoo yun eh. Pero hindi siya nangyayari ngayon. Pero parang there is this, at the back of your mind, parang naisip mo na, alam ko mangyayari yun. Hindi man ngayon, pero alam ko mangyayari yun. And ang pinapaalala sa atin nun is, yes, mangyayari yun. At yung love na yun is something na naka-ingrain sa atin, pero we lost it dahil nagkasala tayong lahat. Diba? Kaya ngayon, yung fracture ng pag-ibig sa mundo natin is because of our sin. Kasama tayo sa mga sumira nung original design ng love. Kaya kung mapapansin nyo, lahat na nakikita nyo sa paligid nyo patungkol sa pag-ibig is most of the time false love. Hindi sila tunay. Okay, so isa-isayin natin siyempre. Tayo, basahin natin yung verse. Ayan, para yung mga inaantok.
1, 2, 3, go! Introduction. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. There is no law. Next. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I love and if I deliver up my body to be burned, but have not love, Sorry. I am nothing. 31. Sige, let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for this time na binigay mo sa amin so that we can talk about your word, continue to destroy all the lies, all the perspective, Panginoon, na hindi tama, Panginoon. May you destroy all those things, Panginoon, and give us new perspective, Lord, as we listen to your word. Continue to change our hearts, continue to change our minds, Panginoon, as we engage our minds, Panginoon, as we listen to your word today. Maraming pong salamat. Touch your people, Lord. May we all encounter your grace and your love, Panginoon, as we study your word today. We bless you, we honor you. In Jesus' name, amen. Sige, pakitapik naman yung katabi mo. Gising. Gising. Sige, upo na. Upo. Okay, so, this is isa sa mga bagay ito yung isa sa mga dadaanan natin. The truth is, pwede mong gawin lahat ng bagay na magandang pwede mong magawin lahat ng magandang bagay nang walang pag-ibig sa puso mo. Okay? So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Paul kanina, di ba? If I understand all mysteries, kumbaga, alam niya kung ilan yung demonyo or alam niya kung sino yung mga maliligtas. Kumbaga, alam niya yung lahat ng mysteries ng mundo na to. Pero sabi niya, kung wala akong pag-ibig, walang kwenta yun. Ayun yung sinasabi ni Cristel sa akin kahapon. Natanong niya ako, ano daw yung tongues? Yung tongues sa Bible is you are able to speak angelic language. Yung language can also be Japanese, Chinese, kahit Pinoy ka, you are able to speak those when kapag ka nag-gather yung mga believers. Hindi ko alam kung naka-encounter na kayo, pero may mga ganong instances na nangyayari. So, parang sinasabi din ni Paul doon, if you can speak tongues, lahat ng language, kaya mong, you can also speak angelic language. Sabi niya, if you don't have love, walang kwenta yun. You're just a clanging cymbal. Na ano niya na ba yan sa drum and lyre? Kanina pinag-uusapan niya, di ba? Can you imagine, nag-drum si Chris, ang lagi niyang tinitira yung cymbals lang. Ang sakit sa tenga, di ba? So, ayun yung sinasabi ni Paul dito. So, ibig sabihin, if you are able to do those good things, pero wala kang pag-ibig, para kang drummer na lagi mong tinitira yung cymbals. Sakit ka lang sa tenga, pero hindi ka nakakatulong sa mga tao na nakikinig sa'yo. Ngayon, isa-isahin natin. Sabi niya, give all I possess to the poor. Di ba marami kayong mga nakikita na mga tao sa mundo natin ngayon, they keep on giving. Mr. Beast, basta yung mga sikat na tao, they keep on giving their money away to people para tulungan sila. But, sinasabi ni Paul, pwede mong gawin yon nung walang pag-ibig sa puso mo. And, madalas yung maririnig to sa mga tao na ganun yung ginagawa. Anong sinasabi nila? It makes me happy. Ang tanong ko, is it for them or is it for you? The moment na sinabi ng tao na yon, it's for my happiness, you're not doing it for them. You are doing it for yourself. So, ibig sabihin, ginagawa mo yung pagbibigay ng mga kayamanan sa mga tao, hindi para sa kanila. It's for your own happiness and good, which is wrong. Why? When you hear someone na mayaman na nagbibigay, and then sinabi niya, I just love giving people money, just giving people things, kasi it makes me happy. That is wrong. Pero,
Pag narinig ng mga tao yon, nagpapahalakpakan pa. Ang galing, ang dami niya nagawa. Pero, biblically speaking, can you imagine Apostle Paul, napanood niya sa TV yon or sa YouTube, tapos narinig niya yon, siguro sisigaw siya sabihin niya, that's wrong. There is no love there. Walang pag-ibig dyan. Eto pa, if I deliver up my body to be burned. Isa sa mga extreme example niyan. Like kunwari, for example, may tao, sunog yung bahay, dumiretso, tumakbo, niligtas yung bata. Naligtas yung bata, namatay siya. Ngayon ang tanong ko, bakit niya ginawa yun? Is it because, kunwari, may mga times kasi na, patapon naman na yung buhay ko, tatakbo na ako doon, so liligtas ko yung bata na yun. Kahit ako na mamatay. Pero, it's for you. Para sa'yo pa rin. Para bumango yung pangalan mo. Para makilala yung apelido nyo. Na makalalad. Di ba? Na, grabe, yung heroism na meron kay Edren nung tinakbo niya yung bata. Siya yung namatay, and then yung bata nandun, naligtas. Anong gagawin natin? Palakpak tayong lahat. Kasi napaka-heroic eh. Pero pag nakita ni Apostle Paul yun, you're not doing it for the kid. You're doing it for yourself. Prophetic powers. Diba? Maraming mga tao, marami na. 2022! Kasabog ng mundo. Kailangan nyo ng bumili ng mga i-imbak nyo. Bili kayong cellphones. Huwag na kayong magtira sa sarili nyo. Ibigay mo ng lahat para dun sa manda. Iba palang prophetic language. Sorry, ang pangit ang joke. But, can you imagine, someone, parang tinapik ka. Maris, makaka-graduate ka, tapos magkakaroon ka ng magandang trabaho. Di ba sarap pakinggan? Kasi prophetic eh. Alam na mo ano mangyayari sa'yo. Pero, kaya mo lang ginagawa yon kasi gusto mo maging popular. Ay, lapit ka dyan kay ganito. Kasi malalaman niya yung future mo. Sasabihin niya sa'yo. Pero ginagawa lang ng tao na yon para maging popular siya. When you hear the word prophetic sa Bible, it can mean prophetic, inaano mo kung ano yung future. Other terms para sa prophetic is nagpipreach ka. Like this. Kasi you are prophesying the word of God. So, kunwari ako, I can stand up here and then preach the word of God para ipakita sa inyo na magaling ako at dapat nakikinig kayo sa akin. At maraming mga taong ganun. And mataas ang chance ko na maging ganun din. Maraming mga tao ngayon na kaya hindi ko inaalis yung sarili ko. I can do this ministry hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Nakita mo yun? Maaring nagpapagaling ako dito para masabi ko sa mga tao na pagdating sa Bible, si Raymart ang magaling dyan. Kay Dada ka dapat lumapit. Kasi alam niya lahat ng sagot. Kaya kami yung mga leaders nyo, malaki yung chance or possibilities namin na mag-fall sa ganun. Na ginagawa na lang namin yung bagay na to, hindi na para sa glory ni Jesus, but para sa glory namin. Na pag narinig mo yung pangalang Lawrence, ang galing sa Bible niyan. Alam lahat. Cover to cover. Alam niya. Diba? Ayan pa yung understand all mysteries. Diba? Alam mo ba? Minsan may mga ganyan na merong diwende sa likod mo. Diba? May mga ganun pa. Asan? Or kaya parang, alam mo ba? Yeah. O mga dati, hindi ko alam kung naabutan nyo pa yun, pero may mga dating babae. Napunta daw siya ng impyerno. Tapos nakita niya daw sila Michael Jackson, kung sino-sino.
Nakita si Michael Jackson, yung mga pop, nakita sila Kobe Bryant din. Hindi din. Recent lang pala si Kobe. Sorry. Basta, sino yung nakita niya doon sa impyerno and all of those things. Sige na, ikaw na yan. Alam mo na lahat yan. Pero ang tanong ko, are you doing it for love? Or are you doing it so that people can notice you? Dahil dati, walang nakakapansin sa'yo. Or gusto mo lang magkapera. Maraming mga ganyan na kaya nila ginagawa yon kasi gusto nilang kumita. And ako na magsasabi sa inyo, yung story na yon, don't believe those lies because you cannot see it in the Bible. Ito lagi nating pamantayan. If those things is not aligned sa kung ano sinasabi ng Bible, tapon nyo na sa basurahan. Kaya, huwag kayong mabilis na, kuwari may narinig kayo, napunta daw siya ng impyerno. Nakita niya daw yung ganito. Huwag kayong mabilis na, totoo ba? Diba? ikaw yung unang tatayo doon. Diba? Lahat naniniwala na. Tapos ikaw na, ganun ko. Totoo ba? Wait lang, i-research ko. Ganito yon guys. Ganun yung gusto naming gawin nyo. Pag meron kaming sinabi dito, pag meron kayong natutunan sa labas, i-research nyo. Is it really true? Pag di nyo alam yung sagot, wala kayong makita sa research, tap me. Chat kayo sa akin. Kuya, meron ako nabasang ganito, totoo ba to? Yung ginagawa ni Cristel, you can do it as well. Mabilis naman ako mag-reply. Minsan pag tinatamad ako, naka-voice ako. Diyan. si Motea, kakaano lang nung nakaraan. So, kahit di siya umaattend dito, nag-reach out siya sa akin if ever may mga tanong siya. Kung may mga advice. Have faith so as to remove mountains. Diba? If I deliver up my body, naulit yun ha. So parang anong sinasabi natin? You can do those things. You can have all those gifts. Pero hindi mo yung ginagawa para sa ibang tao at para sa sarili. Kaya nga 'di ba yung mga politician, lagi niyo nakikita niyo yung mga politician. Pagka-campaign, nandiyan kitang-kita mo lagi no. Tapos na yung campaign, wala na, hindi mo na magilaw. Asa na si Kapitan? Kasi nga tapos na eh. Nakuha niya na yung boto mo. 'Di ba? Yung mga presidente sa school. So that's it. Personal relationship. Dito naman tayo. Doon naman tayo sa personal. Di ba? Liligawan pa rin kita kahit tayo na. Di ba? Bakit mo sinabi yon? Bakit mo sinasabi yan? Kasi, pag sinabi mo yan, ano mangyayari? Mapapaniwala mo yung babae, mamamanipulate mo siya. Alam mo, hanggang kahit maging tayo na, liligawan pa rin kita. Nung kayo na, may naalala ko yabang pa niya, sabi niya, oo, lagi kong susunduin niya, nakamotor kami, nung naging sila. O ano na? Kasi niyayabangan ako, sabi niya sa akin, ikaw kasi hindi mo hinahati, hindi mo rin sinusundo si AJ. Hintayin mo. Darating din yung oras na yan. Tapos, ano nangyari? Wala na. Kulelat na rin siya. Hindi niya na rin masundo. Ito yung mga pinakamanip. Lahat yung mga yan, those are form, nandito yan. Those are form of manipulation. Alam nyo ba yon? Yung manipulation? Parang ang ginagawang puppet. Sabihin ko to para gumalaw yung kamay niya. Diba? Sabi, liligawan kita, kahit tayo na. Yes, diba? Sarap pakinggan Antamis. Diba? Ano pa? Hindi kita kayang mawala. Eto, pag naririnig ko to, alam mo yung, pag naririnig ko yan, yung tenga ko, yung alam mo yung TV pag wala nang napalabas sa pag naririnig ko yan, lagi natitrigger yung tenga ko Parang gusto ko sabihin, hindi mo kilala sarili mo. Eto, tandaan nyo to. Pag sinasabihan kayo ng ganyan,
sabihin nyo doon sa tao na yun, hindi mo kilala yung sarili mo. Kaya huwag kayong masyadong secured, especially sa mga boys. Huwag kayong secure na parang hindi nyo kayang iwan. Kinasal na kami ni AJ, pero hindi pa rin ako ganun ka-confident. Yung hindi umaabot yung confidence level ko na lumagpas sa utak ko. Kasi alam ko na capable akong iwanan siya. Aabotin ko mga bituin para sa'yo. Yan, di ba? I will be loyal and faithful to you only. Pero may ibang kachat, no? Di, best friend ko yan eh. Boom! Panot. Di ba? Best friend ko yan eh. O, di ba? Hindi ka na ulit luluha pa. Oh. Muna. Sinabi ko rin kay AJ yan eh. Sabi ko, hindi ka na ulit luluha pa. Kasi kakabreak niya lang sa jowa niya eh. Nung naging kami na, yun, ilang beses siya lumuha. Hindi, legit eh. Yung akala mo, alam mo dati nung kabataan ko, ganyan ako kayabang. Na sabihin ko sa kanya, hindi ka naluluha, ibibigay ko kung ano yung kaya ka, parang best para sa'yo. Yan, naging kami na. Na lang. Di ba? Ganun na lang. Na lang. Kamusta lang kayo ng asawa mo? Na lang po. Diba? Wala ka nang magawa para sa kanya. Hindi mo na maranasan muli ang mag-isa. Yes. Hindi mo na maranasan ulit mag-isa daw. Lang yun. Kasi, alam mo, madalas, etong mga salitang yan, lumalabas yan kapag ka medyo shaky yung relationship. Para hindi masyadong shaky yung relationship, magbibigay ka ng assurance. Assurance yan eh. Hindi kita iiwan. Wow! Hindi kita kakanta ba? Hindi kita pare, Korea na ba? Kasi ina-assure ka eh. Pero, it can be a form of assurance, but it can also be a form of manipulation. Kaya kayo, especially kayo mga girls, be careful. Hindi, ulitin ko. Be very, very careful. Kaya ito ang laging yung tatandaan. Even for the girls, for the boys. Hindi lang to para sa boys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, you don't know your own heart. Lahat tayo, capable tayo mang-iwan ng tao. Lahat tayo, capable tayo na manakit ng iba. Lahat tayo, malaki yung possibility natin na manira ng buhay ng iba. Kaya dapat lagi tayo nag-iingat. Bakit? Ano sinasabi natin? We are sinners. Kaya wag masyadong confident. Pagka masyado kang confident, ang nangyayari doon, tumalaki ulo mo, tapos hindi na nagiging maayos yung way of thinking. Pagka naman mababa yung tingin mo sa sarili mo, problema din yon. Kasi hindi mo naman parang passive ka na lang, hindi, okay lang. Dapat balance ka. Alam mo na capable mong iwan yung tao at capable mo rin na masustain yung relationship. Dalawa yung capability mo. Wag isa lang na mamahalin ko siya hanggang pumuti na yung buhok namin. Dapat meron pang isa. Maaari, parang pwede rin na iwan ko siya at any given moment. Dalawa lagi. Para every time na sobrang overconfident ka, kailangan mong alalahanin na capable ko rin siyang iwan. Nare-remind ka na kailangan mo maging careful. Okay? Kaya kailangan nyo ng mga kaibigan. If you are being stupid, you need someone who will tell you, "Oy, you're being stupid. You're not doing it right."
Sometimes, yung mga kaibigan natin na ganun, sila yung nilalayuan natin. Pero, sila dapat yung meron ka na nakapaligid sa'yo. Dapat meron kang Lawrence. Yung kinabibisita mo. Ganun, pre. Dapat meron ka ring Edrin. Si Edrin naman yung eto yan. Kailangan mo ng kaibigan na kukontra sa'yo. Kailangan mo ng kaibigan na mag-a-affirm sa'yo. Ibig sabihin ng affirm, isusupport ka. And then, kailangan mo ng maraming kaibigan na may iba-ibang function. May baliw yan. Kaya mapapansin nyo, diverse din yung mga kaibigan natin. Sabi ni Kuya Edrin, 26 slides lang. First slide ko, 30 minutes. Next. I love you because, eto pa yung isa sa mga lie. I love you because, eto. Mahal kita kasi, ang ganda mo eh. Sabihin nila, ang ganda mo. Ay hindi, dapat sinasabi natin yung inside qualities. Kasi ang bait mo. Anong sinabi ko kanina? You don't know your own heart. Mabait yan ngayon. I-trigger mo. Ito akala ko pasensyoso na ako. Akala ko mahaba na yung pasensya ko. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala. Kahit sabihin mong pastor ako dito, nagpipreach ako, lahat ginagawa, papakanta pa ako. Tapos yung temper ko, ganito lang. Sino nakakaalam nun? Si AJ. So, ibig sabihin, lahat ng mga susunod na statement dyan, I love you because maganda ka. I love you kasi mabait ka. I love you kasi sinusupport mo ako. I love you kasi lagi ka nandyan. I love you kasi you always give time. I love you kasi ganito. Kasi ganito. Kasi ganito ka. Ganito ka. Lahat ng mga susunod na statement dyan is not for the person. It's for you. Ano ang tamang statement? I love you just because I love you. It's because it's you. Kaya ito yung isa sa mga danger dyan. Ito yung isa danger dyan. Especially for the girls. Pag sinabi sa inyo ng lalaki na, kaya kita nagustuhan kasi ang ganda mo, lagi mong nafe-feel na ang pangit mo. And you always need to be beautiful every time na magkikita kayo. Lagi kang nagpe-prepare, lagi kang ganto. Kasi nga, dahil ay yung sinabi niya na standard sa'yo, kaya kanya minahal, mini-maintain mo. Ano nangyayari? Nahihirapan ka sa relasyon kasi pinipilit mo na maging maganda para sa kanya dahil kung hindi ka na maganda, hindi ka na niya rin gusto. Kaya mag-ingat kayo mga boys. Kunwari, kaya kita mayal kasi mabait ka, pero alam mo sa sarili mo, masama ugali mo eh. Hirap na hirap ka. Diba? Hirap na hirap ka. Kasi sa school, ang bait mo. Pagdating sa bahay, may sungay ka, 5. Ha? Ang problema doon, pwede mo makontain yun for a while. Pero, lalabas at lalabas pa rin yung sungay. Kaya dapat mag-ingat tayo na dapat lagi tayong mag-iingat. Especially to the things na sinasabi natin sa ibang tao. Kasi it can be a standard na pwede magpabigat sa buhay nila. For the girls, yung mga may crush sa inyo, ingat kayo sa sinasabi nyo. Like kunwari, kaya kita minahal kasi bango mo eh. Aba, kahit walang pambiling pabango, nagpapabango. Nagnanakaw na. Hindi. Totoo yun ha. Totoo yun. For the boys naman, di ba? Kaya kita maya kasi bango ng hininga mo eh. Laging bumibili ng toothbrush. Kahit wala nang pambili ng pagkain, basta may toothbrush. Araw-araw ka, nagpapalit ka ng toothbrush, araw-araw din, no?
Alam mo yon, pag meron kang sinabi na I love you because of this, it can be a standard na hindi kayang i-meet ng tao na yon. At it can be a burden dun sa tao na yon. Kasi it can also give pressure to that person. Kasi alam niya na, bobo ko eh. Sabi niya, kaya daw niya ako mahal kasi matalino ko. Hindi niya alam, bobo ko. Pag magkakasama kami ng tropa ko, ako yung bobo. Tapos pinipilit niya na magbasa, na maganto, kahit wala siya naiintindihan. Sobrang na-pressure siya dun sa sinabi mo. Kasi nga, para ma-earn niya yung love mo, kailangan niyang gawin yun. Kaya kung magmamahal kayo, eto na lang sasabihin ko sa inyo, if you're ready to love someone, handa ka ba na pasiyahin siya more than kumbaga unahin yung personal happiness? Or unahin yung bagay na makakapag-improve sa kanya, makakapagpa-better sa kanya, makakapagbigay ng mas maayos na buhay sa kanya. Yung buhay mo, hindi mo nga maayos eh. Diba? Tapos diba sinasabi, dapat ready ka na. Eto na nga ako eh. May maayos na bang trabaho ko? Ang dami ko din namang alam. Pero, parang hindi ko pa rin masabi sa sarili ko na ready na ako. Kaya wag kayo magiging sigurado. Huwag kayo palaging sigurado. Sigurado na ako, kaya ko na i-handle to. No. Kasi even those people na sobrang magagaling na, laging may ganun. Hindi pa rin tayo pwede maging kampante. We still need each other para lumago, mag-thrive sa mundo na to. Okay. Hindi lahat ng mabuting gawa ay bunga ng pag-ibig. Dahil sometimes, bunga lang ito ng selfishness. Ang tinatawag natin na pag-ibig ay most of the time is just a form of manipulation. So, para makuha nila yung gusto nila, gagawin nila to. Gagawin ko to para, di ba gano'n yan eh? Di ba pag magkaaway kayo ng mga tropa nyo? Di ba pag magkaaway kayong dalawa? Ano ang gagawin mo? Bibigyan ko ng ganito yan para magbati na kami. Manipulation yun eh. Di ba? Paisip kayo, di ba? Kuwari, magkaaway kami ni AJ. Anong gagawin ko? Tatahimik ako para tumahimik din siya. It's a form of manipulation. Minamanipulate ko yung circumstance. Pero, is it because I love her? No. Gusto ko lang matigil na yung bunganga niya. Gets nyo? Maaari kang magmahal, feeling mo, love mo siya, pero hindi. You just manipulating that person. Sa mga friends nyo, di ba? Para matigil na. Hindi ka na lang magsasalita, pero galit ka pa rin. Buwisit siya. Tatahimik ako ngayon, pero darating din yung oras niya. Diba? Pero pinapalakpakan ka ng mga kaibigan, grabe yung patience mo. Hindi patience yun. Hindi din love yung grabe talaga yung pagmamahal mo. Nagpakumbaba ka, hindi siya nagpakumbaba. Ayaw niya lang talaga marinig yung bukanga na nung kaya tumahimik na rin siya eh. Diba, ganun din kayo sa magulang nyo eh. Ang daldal yung nanay mo. Paano mo i-manipulate yun? Sige na nga, hugasan ko na. Pero kaya mo lang ginagawa yung paghugas. Hindi dahil mahal mo yung nanay mo. Gusto mo nang matigil na yung bunganga niya. Diba? Sa tatay nyo, ganun din. Pero, watch out for those things. Guys, watch out for those things. Dahil kung paulit-ulit mong ginagawa yon, ibig sabihin lang nun, ginagawa mo rin yun sa ibang tao. Even to the people you think mahal mo.
Nakita nyo, sobrang daming bagay ang kailangan mabago sa buhay natin. Dahil yung mga normal na bagay na ginagawa natin on a daily basis, dumadaloy siya sa dugo mo. Kaya madalas nag-iingat ako eh. Even yung mga bagay na sinasabi ko. Sinabi ko ba yun dahil mahal ko si Lawrence? O sinabi ko yun kasi gusto ko lang siyang mapahiya? Or kuwari, may ginawa ko for Edren. Ginawa ko ba yun para kay Edren? Para maipakita ko na mahal ko siya? Or ginawa ko lang yun kasi para sa akin siya lagi lumapit? Diba? Ang dami. Can you imagine, ilang beses ka nagdesisyon na gawin yung mga bagay na yun para mahalin yung ibang tao? Pero most of the things na ginawa mo para sa tao, hindi talaga para sa kanila. Para sa'yo. Ang laban na to. Sa Manny Pacquiao, di ba? Sorry. Hindi pa, okay lang, pwede pa ako magpatawa kasi hindi pa naman tapos yung preaching. Ano nga ba tunay na pag-ibig? So, ano nga ba yung real love? How do we define it? Tayo, inaantok na kayo. 1, 2, 3, go! Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoings, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Mag-usatoy mo lang. Oo po. Love. Nung binasa nyo, ano na feel nyo? Bagsak tayong lahat, boy. Ang sabi niya, eto tignan nyo ang standard ng Bible pagdating sa pag-ibig, ganito. Wait. Ang love daw ay matyaga at mabait. Hindi naiinggit o nagyayabang, hindi mayabang o bastos, hindi pinipilit ang sarili ng paraan, hindi irritable ng sama ng loob, does not rejoice in wrongdoing, rejoices with the truth, bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. O isa-isayin natin. Matyaga at mabait. Ang pag-ibig daw, there is, ano sa English ng matyaga? There is patience. You are patient. Ano sasabihin natin? Pagka nagmamahal tayo? Patient and kind. Yung mabait, kindness yan. Diba, kunwari, pag nagmahal kayo, kayo kabataan, is your love patient? Bagsak na agad, di ba? Parang lahat tayo, pulasa na, walang pumasa. Wala na eh. Kind. Is your love kind? When I say kind, you are willing to give kung ano yung best para doon sa tao na yun. Wala na. Laglag na naman. Hindi naiinggit o nagyayabang. Eto na lang. Sa inyo, rampant yan eh. Sa school, meron kayong mga klase, mga guwapings. Tapos sa kabilang section may maganda rin, no? Naging sila. Yung lalaki, kaya niya ginawa yun kasi it will make him more popular to people. Para magyabang at mainggit yung mga pangit. Sorry. Hindi ko naman sinabi kung sino yun, di ba? Pero, that's how it works, right? Kaya mo siya ginawa kasi ang ganda niya para masabi mo sa mga tropa mo na, ano yan? Sino yung girlfriend mo? Di ba? Minsan sino yung girlfriend mo? Patingin? Ayaw mo ipakita eh. Di ba? Sino yung boyfriend mo? Ayaw mo ipakita eh. Kasi, pag pinakita mo, ay,
Ganun yung reaction. Ay! Bait! Ganun na lang yun. Kaya mo nagustuhan kasi yung bait, no? Oo, di ba? Ganyan dapat di ba? Ayaw mo, hindi mo may pagmayabang. Di ba? Pero kaya minsan yung iba, nagjojowa kasi naiinggit lang. Kala nyo kayo lang. Hindi, kaya ko rin. Di ba? Kung kaya mo, kaya ko rin. Bastos, mayabang or bastos. Di ba, kanina, di ba sinabi dyan na, it's not arrogant or rude. Pero, kung mapapansin nyo, the way we love other people, sometimes, it because of arrogance. Ano? Ano sabi mo sa akin? Bakla ako? Halikang ko si JC. Napatunayan na totoo pala no? Ano sinasabi mo? Kala mo hindi ko kaya? Kaya ko rin. Pero, you're just arrogant. Pinapatunayan mo lang dun sa ibang tao na. Pero, ang problema dun, ginagamit mo yung ibang tao para dun sa pagiging arrogante mo. Kumbaga, yung pagiging arrogante mo, it cost someone. Kumbaga parang yung buhay ng ibang tao yung nagiging kabayaran para dun sa pagiging arrogante. Eto pa, insist its own way. Medyo guilty ako kasi minsan may mga gusto si AJ. Kaya sabihin ko sa kanya, wag na yan bilhin mo. Ito na lang. Nakukuha niya yung hindi yung gusto niya, yung gusto ko. Wow, edi wow. It's not irritable or resentful. Diba sometimes, yung kaaway mo, hindi mo sabihin mo, bati-bati na kayo. Pero at the back of your mind, babawian ko to. Magiging mag-friends lang kami, babawi ako dito. Diba? Kunwari, tropa-tropa kayo hindi mo alam. Binabackstab ka na pala. Diba? Ito pa yung isa. Rejoices at wrongdoing. Pag mahal mo daw yung isang tao, you don't rejoice in wrongdoing. Kapag meron ka nakikitang mali na ginagawa, you need to tell him or her, that's wrong. Pero tayo, anong gagawin natin? Hindi ko na sasabihin, baka kasi masaktan siya Love ba yun? Hindi. Problema ko yan. Kasi minsan hindi ako confrontative. Hindi ako makapag-confront. And I think nakikita nyo rin yun. Minsan, kapag alam ko mayroong mali, hindi rin ako makapag-confront. It can be, nagre-rejoice tayo dun sa mali ng iba. Hindi, okay lang yan, hayaan mo na. Hindi, no. Ibig sabihin, inahayaan na lang natin siya. Rejoices with the truth. Okay, sige. Bear all things, believe all things. Ibig sabihin lang ng bear, parang, yung pag nasa gubat ka, yung malaking ano. Ay, hindi ba? yung bear, dala-dala niya. Diba? Yung, ibig sabihin lang nun, you are bearing up, kunwari, may ginawang mali sa'yo. Instead na mag-fight back ka, ikaw mismo yung, binibear mo mismo yung galit mo doon sa tao na yun. Hindi mo siya binabalik. Believe all things. Pag sinabi ng Bible na love is believing all things, ibig sabihin, kahit nakikita mo na patapon na yung buhay ng isang tropa mo, naniniwala ka pa rin na there is still hope. Parang kung si Kuya Raymart na bago, si Wesley mababago. Kung si Lawrence dating gangster, may pag-asa pa si JC na hindi pa gangster. Pwede rin siya maging gangster. Yun pala, yun. Iba pala yung pupuntahan niya. Hope all things. Yun nga, you have this hope na every time na meron ka nakikita ng mga bagay na feeling mo wala ng kahihinatnan, you are still hoping. Kumbaga, nandun pa rin yung hope mo na meron pa rin magbabago.
mangyayari pa rin yun. Kahit wala ka nang nakikitang maganda. Endure. Same thing. When you endure, ang nangyayari dyan is, kahit mahirap, kunwari sa youth life, nakapansin nyo na kumukonti na yung umaattend, hindi na rin ako a-attend. No, you endure. Ikaw yung unang tao na magsasabi na kahit hindi sila umaattend, a-attend pa rin. So, ngayon, paano nga ito i-cultivate? So, paano natin ito i-cultivate? Paano ito i-cultivate? By personalizing His love. So, paano natin i-cultivate yung ganong klase ng pag-ibig? Sabi ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. John 13:34. Paano yan? Paano nangyayari yan? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito. By personalizing this, una, is Jesus patient and kind to you? What's the answer? Yes. Ito yon. When you are not patient with other people, and you are not kind to other people, balikan mo. Is Jesus kind and patient with me? When that truth is real to you, ipapakita mo rin yung kindness saka yung patience dun sa ibang tao. Kasi naranasan mo yung patience saka yung kindness ni God or ni Jesus. Ngayon ang tanong, is Jesus irritable or resentful? Or, dun muna tayo sa una. Is God patient with you? Paulit-ulit ka, di ba? You did the same thing over and over again. Ilang taon na, paulit-ulit ka pa rin. Pero yung patience ni God sa'yo, naputol ba? Hindi. O ngayon, ito pa. Every time ba nalalapit ka sa kanya? Naku, ito na naman si Maris. Paulit-ulit, ayun na naman yung sasabihin niya sa akin. Sinabi niya na yun na nukaraan, sasabihin niya na naman sa akin. At ito pa malupit, parehong kasalanan pati. Wala nang iba. Ganon ba siya ka-irritable? Naku, naiirita ako yun. Pagpasok ko pa lang doon sa may pintuan, sabi ni Jesus, ako yun na naman si Maris. Yung, alam mo yung paapa lang niya, alam mo. hindi mo pa siya nakikita. Sa tingin mo ba si Jesus ganun sa atin? Hindi. Ako pwede. Is Jesus responding negatively when you are arrogant? Kapag time na dumarating tayo sa point ng buhay natin na, Lord, sinasabi mo kay Lord na, Lord, di na kita kailangan. I can do it on my own. Negative ba yung response niya sa atin? Sasabihin niya ba sa atin na, sige, kaya mo yan? Hindi. Oh, when you disobey Him, when you disobey God, or when you disobey Jesus, sasabihin ba niya sa'yo na, di na kita anak ha, tapos na yung pagiging tatay ko sa'yo? Pwede ba yan? Every time you sin, sinasabi niya ba sa'yo na, paulit-ulit na yan ha? Kahapon, ginawa mo na naman ngayon? Wait, hindi pala. Ginawa mo kanina 30 minutes, ginawa mo na naman after 30 minutes. Every 30 minutes mo ginagawa. Tapos gumagano na siya sa ngipin. Nagigigil na ako dito kay mas ulit. Ganun ba mag-respond si Jesus sa atin? Every time we go to Him. Ano yung sinabi kanina nung kanta ni Kuya Lawrence? When we go to Him, His arms is wide open. Alam mo yung putikang ka, tapos, di ba minsan, siyempre kunwari, si Edren putikan. Hindi, kunwari, si Yan putikan. Kasi putik na putik. Kasi tumalaglag pa yung mga putik habang tumatakbo siya eh. Maris ba, ikaw ba, saluhin mo ng ganun? Di ka dito, come to ba pa? Hindi, wait. Tatakbo kayo, di ba?
Pero, ang sinasabi ng Bible is, when you are that messy, when you are that sobrang dumi mo, tas tumakbo ka kay Lord. Wait, hindi siya tatakbo pala yun. Naka-ready siya. He is ready to receive you. At eto pa yung naalala yung prodigal son? Yung sa prodigal son. Yung sa kwento ng prodigal son, sino tumakbo? Sino yung tumakbo dun sa prodigal son? Yung sa kwento ng prodigal son. Is it the father or the son? Sino yung tumakbo? Sino? The father. Hindi yung son yung tumakbo, napansin niyo ba? Nung nakita niyo yung anak niya, malayo pa, after magkasala, after lustayin lahat ng kayamanan nila, hindi tumakbo yung anak papunta sa father. Ang tumakbo, malayo pa lang, tumakbo na yung tatay niya. And based on scripture or based sa culture nila, kapag ginawa ng tatay yun, isang malaking kahihiyan sa pamilya niya. Pero kahit na magiging malaking kahihiyan yun sa buong pamilya nila, yung pagtakbo niya dun sa anak niya, ginawa niya. And it's the same thing with us. Yung mga moments na ayaw nating lumapit sa Diyos, He is always running towards us. Yung mga moments na feeling mo malayo ka sa Diyos, He is always running towards you. Hindi siya yung, ulit-ulit na to. No, hindi niya ginagawa. Ang sagot is, yes, He is 24/7 and no, He doesn't 24/7. No, because He doesn't respond negatively to you. Yes, because He always responds positively to you. In moments na hindi ka karapat-dapat sa harap niya. Kaya hindi totoo yun, dapat maging karapat-dapat ka muna bago ka lumapit sa Kanya. Walang magiging karapat-dapat sa atin. At kung ang basis para lumapit ka sa Kanya ay karapat-dapat ka, walang makakarapit sa atin kahit sino. Tayong lahat, when we go to God, lahat tayo putikan. Anong ginagawa niya? When we run to Him and hug Him, yung putik na meron tayo napupunta sa Kanya lahat yun. Pero, He loves it. He loves it. He likes it. Every time na meron kang ginawang masama, don't go away from God. You run to Him. Because ayun yung nilolong ng puso ni God. Ang nilolong ng puso ng Diyos is that every time we mess up, every time na meron tayong ginawang mali, every time na feeling natin ang layo na natin sa Kanya, every time na feeling natin hindi niya na tayo tatanggapin, every time na feeling natin hindi tayo karapat-dapat, that is the perfect time for you to run to Him. Bakit? Dahil ang nilolong ng puso ng Diyos is tumakbo ka sa Kanya every time na meron kang ginawang hindi maganda. Kasi ang tendency natin lumayo eh. Pero the Bible is telling us na no, you run to Him. Si Jesus, actually, kung mababasa niyo yung kaninang verse natin, love is patient. Love is kind. Love does not envy or boast. It's not arrogant or rude. It does not insist on its own way. Not irritable, resentful. Not rejoices in wrongdoing. Love bears all things. Believe all things. Hope all things. Endure all things. Love never ends. Alam niyo ba kung sino yan? Si Jesus yan. Dinedescribe ni Paul yung katangian ni Jesus kung paano siya nakikipag-relate sa'yo on a daily basis. On a daily basis, this is how God relates to us. Ganito Kanya tinatrato each and every day. Ayan bears all things. And doon tayo sa dulo. Patapos na ako. Sabi dito, si Jesus ay love na nagkatawang tao. Siya yun. Siya yung embodiment ng love. He is love Himself. Sino siya? He is the anchor of our faith.
Siya yung angkla natin. Na kaya natin nare-receive yung pag-ibig ng Diyos at this very moment. It's because of Him. It's not because of us. Ano sinasabi natin sa Youth Life? He is our only hope. Nagkaroon tayo ng hope. Is it because of us? Dahil ba mabuti tayo? Dahil ba umaattend tayo ng Youth Life? No. Nagkaroon tayo ng hope because of Him. At isa sa pinakamagandang ginawa ni Jesus, sabi sa Hebrews, is that fix your eyes onto Jesus, the author and the finisher of your faith, who endured the cross, despising its shame, para kanino? Para sa'yo. He endured the cross. Para kanino? Para sa'yo. And He bear. Ibig sabihin ng bear, yung kasalanan na dapat tayo yung magbayad, siya mismo yung nagbayad. Kaya sinasabi ng Bible, He bore our sins. Ibig sabihin ng bore our sins, yung kasalanan mo, hindi mo na yun pagbabayaran dahil siya yung magbabayad nun for you. Kaya nung time na namatay siya, it's a symbol na binayaran niya na yung lahat ng kasalanan natin. At nung dumalo yung dugo niya, it's also a symbol na lahat ng kasalanan natin has already been cleansed by His blood. Kaya ang sinasabi ni God the Father sa atin, kaya pag nagkasala ka, don't run ng malayo sa Kanya. You run to Him. In moments na feeling mo hindi ka karapat-dapat, in moments na feeling mo wala nang tatanggap sa'yo, in moments na feeling mo wala nagmamahal sa'yo, in moments na feeling mo alone ka, in moments na feeling mo wala nang hope, ang sinasabi ng God of the Bible is, that is the perfect time para lumapit sa akin. Kaya wag na wag kayong lalayo, especially in moments na mahirap ang nangyayari sa buhay natin. You run to Him, and He will receive you with open arms. Where are we Saan natin makikita lahat yan? The cross. Diba? That's where He bear the weight of our sins. That's where we can see and demonstrated yung ultimate form ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Na yung Diyos na nasa langit, bumaba dito, nagkatawang tao para mamatay lang sa'yo? Para mamatay lang sa akin? Para sa akin? Ayun yung pag-ibig na walang selfishness. Ayun yung pag-ibig na kahit wala siyang makukuha out of it, gagawin niya pa rin. At ayun yung pag-ibig na ipinaranas niya sa atin. Ayun yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin. But God demonstrated His own love for us in this while we are still sinners. Christ died for us. Lahat tayo nasa putikan. Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. At ito pang pinakamatindi doon, He is already God. Hindi niya tayo kailangan. Kaya niyang gumawa ng panibagong mundo at gumawa ng panibagong tao na magmamahal sa Kanya pero hindi niya yun ginawa. Why? He is willing na mahalin yung mga tao na nag-reject sa Kanya. He is willing to love those people na walang pakialam sa Kanya in the first place. He is willing to die for those people na sarili lang ang iniisip. At tayong lahat yun. Kaya yung pag-ibig niya, it's not just something na sinabi niya sa atin, but it's a love that is embodied. Costly yun. Bakit? Buhay niya mismo ang naging kabayaran upang maipakita niya yung pag-ibig niya para sa atin lahat. God doesn't need you. God will not get something from you. God doesn't owe you. Wala siyang utang sa atin. You doesn't deserve even an ounce of His affection, but He loved you anyway. Alam mo ba, yung pag-ibig ng Diyos, even katiting ng pag-ibig niya, hindi natin deserve yun. Pero ang sinasabi ng Bible sa atin is that 24/7, it is available. Bakit? Because of the cross. He is patient. He is kind to you.
He always bear lahat ng kasalanan natin. He is not irritable kapag ka nandyan tayo. And He is always in open arms every time na lalapit tayo sa Kanya. And that is our God. At siya na mismo yung nagbayad para doon sa relationship na yun. Yung buhay niya mismo yung naging kabayaran para magkaroon tayo ng open na relationship sa Kanya. Na hindi na natin marireceive yung galit niya dahil sinalo na ng anak niya yung lahat ng galit niya para sa kasalanan natin. That's the cost. Yung pag-ibig na costly. Kasi mismong buhay ng anak niya ang naging kabayaran para maipakita yung pag-ibig niya na yun. Thank you. Let's pray. Tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Maraming pong salamat, Panginoon, for allowing us to soak, Lord, sa pag-ibig mo at this very moment, Lord. Lord, ipaalala mo sa amin, Panginoon, kung paano mo kami minahal. Ipaalala mo lagi sa amin, Panginoon, kung paano mo kami tinanggap. Lord, ipaalala mo palagi sa amin kung paano ka palaging lumalapit sa amin, Panginoon, even in those moments na feeling namin di kami karapat-dapat sa iyo, Lord. Lord, patuloy mo iparanas sa aming lahat, Panginoon, yung wagas mong pag-ibig. Pakita mo sa amin, Panginoon, na hindi namin ma-wrap around our heads, Panginoon, na handa kang mamatay para sa amin even though wala ka namang makuha sa amin, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa buhay ng mga kabataan na to, Panginoon. Baguhin ang kanilang mga isip, baguhin ang kanilang mga puso, Panginoon. Painitin mo yung mga puso nila ng pag-ibig mo, Lord. And kaming lahat dito, Panginoon, patuloy mo ipakita sa amin yung ganda ng pag-ibig mo. Yung ganda ng cross, Panginoon. Yung ganda ng kung sino ka, Panginoon. Yung ganda ng ginawa mo para sa aming lahat, Panginoon. Because that's where we stand. That's where we cling, Panginoon. That's where, Lord, our hope is found, Panginoon. Continue, Lord, to speak to us, Lord, even after this service, Panginoon. And gamitin niyo po yung means of our groupings, Panginoon, so that we can continuously, Panginoon, maranasan yung pag-ibig mo, Lord, to the lives of other people. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.